ang sign na dapat ka nang magnegosyo dahil aapaw ng business ideas ngayong Sabado. Ready ka na ba? Nakatikim na ba kayo ng dinosaur? Malaki, malaman. Talaga ba? Seryoso? Sinigang na dinosaur? Paano natin matitikman ang sinigang na dinosaur? Ano tayong buhay na dinosaur? Meron sa Manila. Asan yan? Ang totoo niyan, sinigang na ulo ng baboy ito. Binansagan lang na ulo ng dinosaur dahil sa laki nito. Pumapalo kami siguro ng 450, hindi siya bababa sa 350 na kilos. Bata matanda, aliw na aliw sa kanila. Ang mascot na hatid ay saya, ang saya din pala ng kita. Trial and error kasi yung business na to. It takes skills to make a costume or a mascot or a robot. Malaman, malasa, sabaw na sakto sa maulang panahon. But this is not your usual nilaga dahil asin at sibuyas lang, sapat na. Hindi naman ako magtaas magtinda dahil pangmasa, mura. Kaya madali akong mabibilan. May laman naman, hindi naman puro buto, kaya malalaki. Lahat na yan sa Pera Paraan. Dito sa Caloocan, may pinagkakaguluhan. Meron daw ditong ulo ng dinosaur. Bilis mo lang kabag. Maliliit ang hakbagpay. Dinosaur. Naku, hindi Miss Susan. Ito po yun. Dito sa Caloocan, ginagawang sinigang ang ulo ng dinosaur. Kawawa naman yung dinosaur. Talaga ba? Seryoso? Sinigang na dinosaur? Paano natin matitikman ang sinigang na dinosaur? Ano tayong buhay na dinosaur? Meron sa Manila. Asan yan? Tara, tikman natin. Ang totoo niya, sinigang na ulo ng baboy ang putahing ito. Binansagan lang na ulo ng dinosaur dahil sa laki nito. Ang laki! Hello? Hello? Parang feeling ko sa laboratory ako. May freckles siya. Sinlaki rin daw ang kitang dala nito sa negosyante na si Billy Joe. Pumapalo kami siguro ng 450, hindi siya bababa sa 350 ganun, na kilos. Halos araw-araw yun. Wow! Bigatin! Halos araw-araw ganito ang sitwasyon sa kainan na Kanto 8. Masarap po ito. Nabis po. Ba't sa tapunta ka rito, hindi ko nakakalimutan ang lugar nito. Parating kong dumadaan dito. Aba, syempre, hindi magpapahuli ang inyong Mimasaur. Titikman ko mismo ang sinigang na ulo ng dinosaur. Malinamnam siya, yung sabaw niya. Is malinamnam. Pwede to, pwede. Masarap pagtanghalian to, masarap pagtanghalian. Ayun o. Ay, solid ang laman. Talagang hindi ako magtataka ko ito'y dinudumog ang ulo ng dinosaur. Ang laki ng mata. Para maluto ang sinigang na ulo ng dinosaur, hinuhugasan muna isa-isa ang ulo sa running water hanggang matanggal na ang dugo. Lalagyan ito ng mga pampalasa tulad ng siling haba, sibuyas at kamatis. Pakukuluan ito ng 1 oras para lumambot at saka natitimplahan para maglasang sinigang. Pakukuluan ulit ng 1 oras at handa na itong iserve. Naibebenta nila ito mula 155 pesos hanggang 200 pesos, depende sa laki. Yung isang vlogger na nagpasikat na sabi niya, ulo ng dinosaur, gawanan siya. Doon, talagang ang tao, talagang pinagpipilahan. Bago ang kanyang pamosong ulo ng dinosaur, nagsimula muna si Billy Joe sa pagbebenta ng mami noong 2016 pero hindi raw ito naging madali. Sinubukan ko, yun, mahirap. Kasi nga, una, hindi ko rin makuha yung timpla niya. Bibitaw na talaga ako kasi, wala eh. Hindi ko talaga siya makuha nun. Tapos nung pabitaw na talaga, yun, saka may dumating sa akin na isang matanda. Sinabihan daw siya ng matanda kung anong mga sangkap ang dapat niyang ihalo sa kanyang putahe para mas lalong sumarap. Unang-unang pagkaluto, ako kaagad ang tumikim. Sabi ko, ito nga yung hinahanap ko. Doon ako nagpapasalamat sa kanya dahil nga siya yung nagpaano sa akin. Kasi muntik na muntik talagang bibitaw na ako, ayoko na talaga. Kaya si Manong, maraming salamat din sa kanya talaga. Ngayon, hindi ko na rin nakita kung paano ko siya pasasalamatan. Gusto ko talaga pasalamatan ng personal para kahit man lang na makakamayan ko siya o maanoan. Hindi ko na rin siya nakita.
Mula noon, lumakas na ang negosyo ni Billy Joe at nagkaroon na ng mga parokyano. Hanggang sa naisipan na nga niyang isama sa menu ang sinigang na ulo ng baboy. Hindi ko naman talaga expect na ibibenta talaga yon kasi binili ko yung pag-ulam namin. Eh dito ko rin niluto sa pwesto na yon. Di nung nakita ng mga customer, para akin na lang yung isa. Sabi, hindi pang ulam namin yan eh. At saka hindi ko ibibenta yan, hindi ko binibenta. Sige na, para matikman namin, gumagano sila di. Hanggang sa nag-boom siya, hanggang sa ang daming dumadayo, kung saan saang lugar. Dati nung nasa kanto ako, halos kilala kayo mga kumakain sa akin eh, kasi mga rider, mga paulit-ulit na lang kumakain. Eh ngayon, halos di ko na rin sila, di ko alam kung saan sila nagagaling. Bago maging hit ang kainan ni Billy Joe, maraming trabaho muna raw siyang sinubukan. Subukan ko rin mag-construction, nasubukan ko magbote dyan, yung mga ganun. Mag-fishbowl, magtinda ng fishbowl, mga ganun. Tricycle boy yan, deliver ng tinapay, bakery boy, yung ganun. Dami kong napasukan na ano. Eh dito rin pala ako mag-aalo sa pagluluto kasi kahiligan ko talaga siya magluto. Nahilig ako magluto yan nung 12 years old ako eh. Yung nautusan lang ako mag-gisa ng munggo. Nagustuhan ko siya eh. Sa ngayon, unti-unti na niyang inaani ang ilang taon niyang pagsusumikap. Marami na rin ako naipundar. Nagkaroon din ako ng bahay. May bahay na rin ako, may lupa na rin ako. May mga sasakyan na rin. Ayun. Tapos, hindi na rin ako nagigipit sa era. Kahit pa paano, nagkaroon ka ng mayroon ka madadampot agad. Hindi kaya dati. Talaga halos walang wala. Talaga yung parang kinikita noon, pangsaktuhan lang talaga. Kinita mo ngayon, ginastos mo mamayang gabi, kinabukasan, maghahanap ka na naman. Kung dati isang kahig isang tuka, ngayon ay nakapagbibigay na si Billy Joe ng hanap buhay sa iba. May mga tropa, yung iba hindi nakilala, mga taga Visayas, taga Bicol, mga taga Laguna, gano'n. Iba-ibang tao na rin sila. Na dating walang mga trabaho yung mga yan, tapos ipinasok nila sa akin. Ngayon, tuwang-tuwa naman sila. Sinisigurado pa rin naman ni Billy Joe na siya ang nagmamando sa kanyang negosyo. Napakaganda yan na ikaw yung nakahands-on sa isang negosyo mo. O kahit may mga tao ka, pero andun ka pa rin. Hindi pa pwede yung purki kumikita, nandun ka lang nakahiga, hindi pwede yun. Sa akin hindi obra yung mga ganun. Kailangan magtrabaho ka pa rin. Huwag mong iano sa tawag doon, sa tao lang. Kumbaga may pinagkatiwalaan ka. Minsan, doon nasisira ang isang negosyo. Kasi kung hindi natin masabi, di ba? Hindi pare-parehas ang tao. Ang bonus pang sangkap ni Billy Joe sa success ng kanyang negosyo, ang pagiging pasensyoso. Kailangan napakahaba. Hindi mo pwedeng, kahit pagod ka, kailangan ningitian mo sila. Lagi rin ako nagpapasalamat sa kanila. Pumasok man or lalabas dito sa, lagi ako nagpapasalamat sa kanila. Yun yung napakaganda rito sa business na kainan. Papakain mo sila, nabubusog mo sila. Yun yung napakaganda dun. Tapos aalis sila rito sa pwesto, nakangiti. Par, salamat Mga ganun. Solid yung pagkain natin. Salamat, saka ko rin ganun. Yun, lagi rin ako nagpapasalamat sa kanila. Katulad kay Billy Joe, may mga darating talaga sa buhay natin na hindi inaasahan. Kaibigan o estranghero na nagbibigay payo o produktong nakapupukaw ng pansin. Kung ano man, nasa ating mga palad na lang kung paano natin ito aalagaan, palaluguin at paiingayin. Okay, Jason, kapag may birthday celebration, bukod sa pagkain, ano pa ang hindi pwedeng mawala? Meron tayong mga magician, ma'am. So, ang mga magician ay pwedeng mag-entertain sa mga bata. So, meron din po tayong performers like pwede silang kumanta at sumayaw habang kumakain at may nag-entertain. So, maliban doon, meron din tayong guest na pwedeng hindi mawala sa party. Mga KD Games, dapat lagi may gift. Yun, una yun. Ay, meron pala gift. Nagulat ako! Sabi ka, bakit may malaki? Akala ko parang sinakop na tayo ng mga alien. Biglang meron bigla. Saan kayo galing? Gulat ako. Saan ka nagtago? Kailangan may ganyan. I'm sure, nako mga bata, tuwan-tuwa dito pag may nakita sila mga mascot sa kanila mga pinupuntahan mga birthday celebration. Yan. Gulat din kayo, no? Well, iba pa rin talaga ang sorpresa at saya na dala ng mga mascot.
Bentang-benta ang mga mascot na ito sa mga bata at isip bata. Para sa adult na tulad ko, panandalian ding nakakalimutan ang mga problema tuwing nakakakita nito. Hindi lang sila pambata. Kahit tayo, naaaliw tayo dyan. Even yung mga magic na parang minsan alam naman natin, pero naaaliw pa rin tayo. Gusto, mag-iisip bata ka pa rin, di ba? Ma-enjoy mo din yung ganyan. Kapalit ng ating pansamantalang kasiyahan, ang hirap naman na dala ng pagsusuot at pagbubuhat ng nagbibigatan at naglalakihang mascots. Ilang oras kayo pwedeng tumagal dyan? Mga 30 minutes po, pag sa amin po. 30 minutes, pinakamatagal na yon. Pero pag ganito siya sa open, ma'am, mainit po talaga siya. Pag ganun. Pero pag nasa aircon po tayo. Okay lang. Pag Matagal. nakikita niyo yung mga bata na naaaliw sa inyo, ano nararamdaman niyo? Masaya po, ma'am. So, feeling nila, totoo yan na manok, totoo yan na ibon, lalo na yung mga maliliit na bata. Matagal yun ang ginagawa? Opo. Gano'ng katagal na? Sa akin po 10 years po. 10 years, ikaw? 8 pa lang po. 8 years? Patagalan pala kayo, ha? So, okay kayo, enjoy kayo trabaho niyo. Siya bagay, kung tumagal kayo ng 8 or 10 years, ibig sabihin nun, talaga nag-enjoy kayo. Oo. Struggle is real, ika nga. Ito rin ang 2 taon na pinagdaanan ng mismong may-ari ng mascot at costume rental business sa Marikina City na si Michael. Ayun po, dati kasi nagko-cosplay ako sa mga event. Tapos one day, pumunta ako sa isang convention, natuwa siguro yung parents sa costume ko, saka yung anak niya. So nilapitan kami, in-invite kami kung pwede ba daw kami mag-guest sa birthday ng anak niya kasi yung costume ko daw is favorite na character ng anak niya. Ang dami nagpa-picture, tapos nangingi ng mga calling card. Doon namin napansin na, pwede pala, may market pala sa ganitong klaseng racket o business. Plano sana ni Michael at asawang si Ria na magtrabaho sa abroad noong 2011. Dahil sa nakitang oportunidad, ang ipon na 100,000 pesos, inilaan na lang bilang pampuhunan sa sinimulang mascot at costume rental business. Sinugal na namin kaagad. Nakita kasi namin yung potential nung business. Kumbaga kami bumili ng mga materials, kami gumawa ng mga costumes namin. Tapos doon lang namin pinagulong. Bentang-benta ang mga mascot na ito sa mga bata at isip bata. Para sa adult na tulad ko, panandalian ding nakakalimutan ang mga problema tuwing nakakakita nito. June 2011 nang simula nila ang paggawa ng mga mascot. 3 buwan pa ang lumipas bago may sumunod na kumuha sa kanila. Pero pagpasok ng bare months, unti-unting dumaloy ang ginhawa. Talagang nag-start siya mag-move nung mga bandang December kasi that time, yung mga Christmas party, mga gatherings na kailangan ng mga ganung costume party na event. Pagpasok nga ng December, nabawi na nila ang inilabas na puhunan. Ang mag-asawa, hindi lang magkasangga sa buhay, solid na magka-partner din sa negosyo. Si Michael ang mascot wearer habang si Ria naman ang assistant niya sa pagsusuot. Nung medyo gumaganda na yung takbo nung saka na kami talaga nagkuha ng mga ibang staff pa, nagdagdag. Pag kumikita kami, syempre, talaga sobrang tipid. Hindi talaga kami gumastos for 6 years para sa mga personal namin na parang lahat ng income namin, matik yun, napupunta yun pambili ng materials para makapagdagdag kami ng inventory. Ang pagtitiis ng ilang taon, nagbunga ng sandamakmak na koleksyon ng iba't ibang costume at mascot. Mula sa birthday parties, nakilala na rin sila ng private companies na nagpagawa rin ng branded mascots. Para sa custom-made mascots, kadalasang inaabot daw sila ng 35 working days ang paggawa. Mabusisi ang paggawa nito mula sa pagdedesign, pagtatahi, hanggang sa pagdikit ng ibang mga detalye. Ang mahirap na part, normally is mukha. Kasi kasi yung pinakaunang nakikita Yung katawan, walang problema yun Basic lang yung paa, yung kamay, yung Trial and error kasi yung business na to. Kasi it takes skills to make a costume or a mascot or a robot. Bukod sa metikulosong proseso, isa pa naging problema ni Michael at Ria ay ang storage ng kanilang costumes at mascots. Dahil bulky ang mga ito, kailangan ng mas malaking space kung saan ito pwedeng gawin at itago. Kaya naman nang makaipon ang matagal ng inaasam na building malapit sa kanilang showroom noon, binili na nila. Yun yung mga una talaga basic namin na inuna, yung hindi na kami mag-uupa, tapos may sasakyan kami magagamit for transportation, tapos may bahay din kami na hindi kami mag-uupa. Sa isang linggo, hindi raw pare-pareho ang bilang ng mga nagrerenta ng costumes.
pati mga nagpapagawa ng life-size robots at mascots. Pero ang sigurado, hindi bababa sa 80,000 pesos ang kita nila kada buwan. At mas palong-palupa ang kita tuwing bare months. Nitong mga nakaraang taon, hindi na mapigilan ang kasikatan ng Rai mascot. Pati ang ilang kapuso celebrities na imbitahan na rin sila sa kanya-kanyang birthday parties. Pag nagpapapicture po sa inyo, nagsasmile din po ba kayo? Oo unconscious kasi feeling ko, ikaw yung kaya nakasmile ako, lagi ako nakasmile kahit nakamaskot ka na. I mean, kahit na minsan may mga batang sisikuhin ka, tutulak ka, smile ka pa rin kasi syempre, you have to perform na happy ka kasi mascot ka, you bring joy. Kasiyahan sa ginagawa, ito raw ang hindi pwedeng mawala sa ganitong uri ng trabaho. I make sure na pagdating namin sa birthday, ready kami, happy kami. Ang goal namin is mapasaya namin yung mga kids para pag uwi namin, masaya si client, masaya din kami. So kahit mainit, titiisin mo yun Ang tiyaga at determinasyon sa ginagawa, hindi lang nagbunga ng bahay, lupa at sasakyan. Nagbukas din ito ng oportunidad para sa ibang negosyo. Ngayon, meron na rin silang perfume business, aesthetics clinic at food business. Bongga! Sa pagbibusiness po kasi, number 1, kailangan mo ng passion. Number 2, kailangan mo ng plano. Hindi pwedeng passion lang, gusto mo lang isang bagay pero wala kang plano. Dapat magkatabi yun. Tapos dapat mahaba pasensya mo. Kasi hindi naman pwedeng may passion ka, may plano ka, pero mainipin ka. Kasi sa pagbibusiness, hindi yan kikita agad eh. It takes 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, iba nga 3 years bago talaga makilala yung brand nila. Ang pinangungunahan namin na talaga, battle cry is okay lang na we start small pero we dream big. Dapat kahit na maliit ka lang, dapat ang pangarap mo malawak at malaki. Meron tayong game for today. Ang bagong-bagong Complete the Sentence. So, ayan, lika na, tanungin na natin ang ilan nating mga kapuso. Kapag may tiyaga, May nilaga. may nilaga. Nilagang? Baka. Kapag may tiyaga, May nilaga. nilagang ano po? Pata po, tsaka ribs. Patat ribs, ha? Ginugutom tayo dito, ha? Kapag may tiyaga, May nilaga. nilagang? Pata. Ba't puro nilagang pata? Parang may maraming nilagang pata dito sa lugar na to. Thank you, Nay! Ganyan din daw ang naging mantra sa buhay ng 70 years old na si Ramon o si Tatay Bonjing. Malaman, malasa, sabaw pa lang, ulam na. This is not your usual nilaga. Dahil ang authentic nilagang pata ni Tatay Bonjing, asin at sibuyas lang kahit walang sahog, sapat na. Nung magsimula po akong magtinda ng pata, mga 1980, dahil po sa nagkakate po kami ng baboy, dito po sa kabila, doon po nagkumpisa na binibigay sa akin yung mga buto. Yun ang ginagamit kong pansabaw para lumasa. Nagsimulang ilako ni Tatay Bonjing ang kanyang nilagang pata sa bangketa at sa basketball court. Pero ngayon, may sarili na siyang pwesto na inuupahan niya ng 10,000 kada buwan. Naitaboy po ako dito sa may kabilang court. Doon, naisipan ko umupa. Wala naman ako magagawa dahil nasa bangketa ako eh. Pagsubok sa atin yan eh. Kahit hindi malaki ang kita, mas panatag daw ang kalooban ni Tatay Bonjing at hindi nakakaabala ng ibang tao. Dati, wala akong kompromisyon binabayaran, nakapag-iipon ako. Ngayon, wala eh. Sapat lang yung kinikitang konti. Pang-araw-araw lang. Obligasyon ko na yung magkaroon ako ng pwesto tapos magbabayad ako 10,000. Mahilig na raw magluto si Tatay Bonjing nung bata pa siya. Kasama niya sa pamamalengke at pagluluto ang nakababatang kapatid. Kapag nasa trabaho ang mga magulang nila, dahil first year high school ang natapos, hirap makahanap ng trabaho si Tatay Bonjing. Naging karpintero, mekaniko, kutsero at tricycle driver. Maging ang pamamasura, pinasok din niya. Sa una, magtsatsaga ka dahil hindi naman pwedeng pagtinda ka kagad, mabili ka agad. Siyempre, nagtsaga kami hanggang aabutin ka ng alas 6 ng umaga, aabutin ka alas 8 ng gabi. Hulaan portion. Daho kaya itong legs na itay? Mahulaan kaya ng TikTok host na si Herlin Budol? Tropa ko o ano? First clue, Herlin, isa siyang kapuso artist. Sa daming puso artist. Sige na nga, ito na ang second clue mo. Considered as style icon. Heart evangelista. Aba, walang nunal man lang eh. Tingnan nga natin kung mahuhulaan ni Herlin ang self niya.
Yung background ba yung binagbasihan ko, tsaka yung tiil ba? Tapos yung tuhod na may muka. Ako yan. Erlim Budol. Perfect ka rin pala sa hulaan, Herlin ha. Ang co-host po kaya si Jason Gaidsa. Heart Evangelista. Wala kaya ni Jason ang kanyang tik-tropa na si Herlin? Yung mga ganito, Herlin Budol to. Kasi pahilig to mag-jackstone, kaya laging lumuluhod. Kumikita ng 8,000 pesos kada buwan si Tatay Bonjing. Namuhunan siya ng 2,000 pesos mula sa pagkakatay ng baboy noon. Naagad naman niyang nabawi sa loob ng 2 araw. Pero lahat daw talaga ng bagay may kaakibat na pagsubok. Kakain, alis na lang. Hindi magbabayad. Wala, nalalakpas ko na lang. Gawa na, wala naman akong magagawa eh. May enjoy ang nilagang pata ni Tatay Bonjing sa halagang 85 pesos per solo order. Meron ding nilagang pata with rice for 100 pesos. Unlimited sabaw na, kaya sulit. Nagtitinda rin si Tatay Bonjing ng spare ribs, laman at mami. Kung sa iba, depende ang presyo sa parte ng pata kay Tatay Bonjing. Hindi naman ako magtaas magtinda dahil parang ano yun sa akin, pang masa. Dahil nga mura, kaya madali akong mabibilan. May laman naman, hindi naman puro buto, kaya malalaki. Nakauubos sila hanggang 20 kilo ng pata kada araw. Yung tinitimpla ko sa pagkain at sisibuyas. Sa dami po ng baboy na kinuha ko sa ngayon, kaya malasang malasa. At saka ang sabaw na binabalikan nila sa akin, organic. Yung mga timpla ko, hindi nagbabago, magbuhat o magtinda ko. Katuwang ni Tatay Bonjing ang asawa at mga anak sa pagpapatakbo ng negosyo. Pag punta ko ng palengke siya, nandun sa pwesto. Sila ang naging katulong ko. Nagagabayan nila ako. Nakatulong po ako sa kanya kasi dati, mahina po kasi yung loob niya. Sabi ko talaga sa kanya, kung matakot nandito ako, hindi kita iiwan. Sabi ko, kasi kumbaga tayo ng dalawa yung magkasama, tayo na yung magtutulungan. Siyempre, mga kapuso, kapag sinabing legendary, hindi tayo papahuli dyan. Kaya naman eto, dumayo tayo dito sa Santa Cruz, Manila para hanapin ang sinasabing authentic nilagang pata. Hello, saan po yung kay Tatay Bonjing? Tatay Bonjing, kayo po yan. Oras na para alamin natin kung paano ba ang pagluluto ni Tatay Bonjing sa kanyang masarap na nilagang pata. Halika. Ilalagay muna ang mga nilinisang pata sa kaldero. So, tapos pag nailagay nyo na yung ganyan, ilang oras yung pakukuluan yan? So kulang 4 na oras. 4. Ano yung nilalagay nyo pampalasa dyan? Asin? Asin lang po, tsaka Asin lang at? sibuyas na bilog. And then, hintayin na lang natin ng 4 hours para lumambot ang pata. Bakit tay? Asin lang talaga at sibuyas, walang paminta. Wala po. Habang kumukulo, Habang lumalabas yung ano niya. linamnam. Opo. At totoo naman yun sa pagluluto. Pag yun ay matagal mong pinapakuluan, lumalabas yung tinatawag na umami o natural na lasa ng pagkain. Ayan mga kapuso, ito na po ang nilagang pata ni Tatay Bonjing. Tikman na natin. Okay, kasi mainit na mainit pa siya. Ayan. Ay, ang lambot nga. Lambot nga. Sobrang lambot nga. Parang gusto ko na lang lunukin. Kaya dapat may kanin. So, malinamnam ho yung kanyang lasa. Wala kang malalasang seasoning o pampalasa dahil natural flavor yung lumalabas doon sa sabaw. Sarap. Masarap po sa lasa, malambat po siya. Masarap kumain dito, matagal na ako kumakain dito. Tsaka napakamura niya. Purong buto-buto lang talaga malalasaan. Bago dumaloy ang ginawa katulad ng sabaw ng nilagang pata ni Tatay Bonjing, hindi rin agad napansin ng mga parokyano ang kanyang produkto. Napuntahan pala natin ang sobrang sikat at nakakatakam na legendary nilagang pata dito. Pero sa tulong ng social media, nakilala ang kainan ni Tatay Bonjing. Unang-una yung mga customer ko, dumagsa dahil nga doon sa mga vlogger. Nagpapasalamat ako ng marami sa kanila dahil talagang malaki na itulong. Dahil sa sipag at tiyaga sa negosyo, nakapundar na si Tatay Bonjing ng ilang gamit para sa kanilang kainan. Magtiyaga lang kayo at magsipag. Unang-una, kailangan natin yung sakripisyo sa buhay dahil maghahanap buhay tayo, lumaban tayo ng parehas, huwag tayong gagawa ng hindi maganda sa pagtitinda. Pinatunayan ni Tatay Bonjing na kapag may tiyaga, totoong may nilaga. Basta't porsigido at magsipag sa negosyo, dadaloy ang sabaw ng pag-asenso. Kaya bago mananghalian, business ideas muna ang aming pantakam. Laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, 11:15 ng umaga, dito sa GMA.
Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.